Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos, nakiisa sa lahat ng Pilipinong Katoliko sa coronation rites ng Our Lady of the Rosary sa Manawag. And may we always glorify you in our words and actions. Hello, isang mapagpalang gabi po sa lahat, mga minamahal kong kakuya Alan. Ayan, dito na naman po muli tayo guys sa ating reaction, comment, and may sarili po tayong opinion guys, no? About sa mga pangyayari po ngayon. Pero ang ating itatopic po muna ngayon guys, i-flex ko lang po muna guys ang ating PCO Undersecretary Attorney Claire Castro guys ang tagapagsalita po ng Malacanang Palace. So ito pong ating PCO Undersecretary, grabe sa pagkagaling po nito. At anti-fake news and anti-corruption po ito. Si Auntie Claire. Ayan, kung tawagin. Isa po itong vlogger din guys na gabi-gabi guys, 3 o hanggang 5 beses po yata nagla-live po ito. Pero hindi naman po ganun kahaba ang mga live po niya, mga 30 minutes lamang po bawat live po yata niya. So ayan, re-reaction ko lamang po ito guys. At ang ating Pangulo guys, Bongbong Marcos, sa kanyang araw-araw na activities guys na yan po ang inireport po ng ating PCO Undersecretary, yung mga kaganapan po ng ating Pangulo everyday, o kanyang mga activities guys, no. Grabe, napakasipag po ng ating Pangulo at gusto niya talaga maramdaman ng ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga nasa mababang level. Gusto niya talaga maramdaman ito guys, kaya nakita niyo naman lagaring ating Pangulo, kabinggit guys, talagang inakit niya yun guys para pakyawin yung mga gulay ng ating mga magsasaka doon. Dahil sa sobrang mahal ng langis ngayon guys, halos hindi na po or wala nang buwibiyahe ng namimili ng kanilang mga gulay para ibiyahe dito sa Metro Manila. Kaya ang ginagawa ng ating Pangulo, siya na lang po ang umangkat doon at pinakyaw niya lahat ang agricultural product ng ating mga magsasaka. Diba? At na-deliver dito sa Manila guys. Libre pa yata or sa murang halaga lamang po yata. Hindi ko alam kung libre po yun. Diba? So, talagang gustong maramdaman ng ating mahal na Pangulo guys. Lalo sa ating mga mahirap na kababayan. Yung ayuda ng ating national government guys, ng ating pamahalaan, pangkabuuhan. Kaya sa aking mga kaibigan po yan, sa aking mga dating kaibigan, sa supporters ni Pangulong Duterte, alam nyo, okay lang naman yung humanga tayo kung mayroon tayong nagustuhan sa kanyang gawain, pero hindi po natin utang na loob sa dating administrasyon po yung ginagawa nila kasi mandato po nila sa taong bayan niya, sa ating mga mamamayan ng Pilipinas. Di ba? Inuulit ko sa inyo guys, nung sila ay mangampanya, sila ang nangako niya sa atin, nagbitaw ng pangako na maglilingkod sila ng tapat sa ating bayan. Di ba? Pero anong nangyari? Di ba? Pinagpapatay ang ating mga kababayan Pilipino. At yun ang dahilan kung bakit nasa dahig siya ngayon. Oo. Kaya ako guys, ang malasakit po sa ating bansang Pilipinas, kung sumuporta man ako sa ating Pangulo ngayon, din nakitaan ko siya ng pagiging masigasig, guys, no? Kasipagan. Dahil gusto niya maramdaman talaga ng ating mga kababayan yung na may gobyerno tayo. So ayan guys, no, suportahan niyo po ang ating PCO Undersecretary guys, no. Batas with Attorney Claire Castro. Search niyo po yan. Anti-fake news and corruption po si Ma'am Claire. So, suportahan po natin ang kanyang vlog at bilang tagapagsalita din po ng Malacanang guys, no. Dahil po simula pa lamang po ng maging Undersecretary po ito guys, ay nakasubaybay na po ako sa kanya. At grabe guys, napakahusay po nito magpaliwanag guys, no. Bagamat abogado ito guys pero bibihira po mag-English to sa kanyang vlog guys. Talagang halos lahat ng salita niya doon ay Tagalog para maintindihan po ng ating mga kababayan. Kaya kung gusto niyo po makapanood po ng legit na balita tungkol sa nangyayari po sa Malacanang, sa mga ginagawa po ng ating Pangulo, panoorin niyo po Batas with Attorney Claire Castro. Panoorin niyo po yan. Search niyo po yan. Lagi ko pong pinapanood yan. Sa gabi guys, nakaka-4 o 5 live po yata yan. Si Ma'am Claire. So, inaabot ko ng madaling araw yan guys sa live niya. Pero hindi naman ganun kahaba, mga 30 plus minutes, ganyan, ang live niyan.
minsan lumpas lang ng kunti pag medyo napapasarap doon sa kanyang mga nireaksyonan. Kaya pasensya na po kayo, Ma'am Claire, kumuha rin po ako ng kunting link po sa inyo sa RTV Info broadcast. Oo. Para po mabigyan ko rin po ng reaction dito at may promote din po ang ating mahal na Pangulo dahil grabe po talaga ang mga vlogger din ng kabilang panig, guys, no, kung makapanira. Oo. Dati guys, gusto ko lang gawa ng reaction to guys nung lagi na sinisira ang mahal na Pangulo. Wala namang ginagawa masama yung tao. Di ba? Patuloy lang sa kanyang trabaho bilang Pangulo ng ating bansa. Hindi nga sumasagot sa mga issues na ibinabato nyo sa kanya kahit below the belt na guys. Di ba? Ngayon sana tigilan na po natin yung pag-i-issue sa ating mahal na Pangulo. Kapag gumawa ng tama yung ating leader, okay lang yun, suportahan natin. Iba yung Pangulong may Diyos sa puso, guys. Oo. Ginagabayan talaga ng ating Panginoon. Di ba? Kita nyo naman ang pamilya niyan, guys, napakadisyente. Di ba? Nagsisimba. Di ba? May takot sa Diyos yan, mga ganyan. Napakadisyente ng pamilya niyan. Hindi ko katulad ng dating Pangulo. Di ba? Mga balahura. Di ba? Mahilig magmura. Di ba? Kita nyo naman, gulo-gulo nila ngayon. Kaya sa aking mga kaibigan dyan, mga dating kasama sa kay Pangulong Duterte, guys, limi-limiin nyo rin po ang mga pangyayari. Sa sunod, may reaction ko po ulit yung kay former Senator Antonio Trillanes, guys, na kanyang pagsisiwalat. Hinahanga ako ng taong ito. Akala ko noon, hausaw lang yung kanyang mga, kaya nakikitrilling din po ako kasi akala ko noon yung mga sinasabi niya, pagbubulgar ng mga, about sa kay Tatay Digong, ay puro hausaw lang. Yung pala, nakatago lang yung mga documents, guys. At ngayon niya nilabas dahil wala na ang Pangulong Duterte. Di ba? So abangan nyo po, guys. Hanggang dito lang po tayo, guys. Panoorin nyo po si Atty. Claire. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Maayos, ligtas, at may dignidad na pabahay para sa mga Pilipino, isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaninang umaga ay tumungo ang Pangulo sa Nueva Ecija upang personal na inspeksyonin ang ginagawang Palayan City Township Project. Personal na dumalaw si Pangulong Marcos Jr. sa mga homeowners upang kumustahin ang kanilang kalagayan sa mga bago nilang tahanan. Sa ilalim ng Phase 1 ng proyekto, kasalukuyang nasa 4 na building na ang natapos ang konstruksyon habang nasa 198 families na ang naninirahan sa kanilang mga sariling unit. Kabilang sa Expanded 4PH program ng pamahalaan, ang nasabing pabahay sa Palayan City at kumpleto sa amenities gaya ng clubhouse, playground para sa mga bata, basketball and tennis court at swimming pool. Personal na pinuntahan ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing amenities upang tiyakin na ligtas at may hatid itong ginhawa sa mga residente. Maayos, malinis at komportable. Ilan lamang ito sa maaasahan ng mga pamilyang Pilipino sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng mga produktong pang-agrikultura at mapanatili ang sapat na supply at abot-kayang produkto, muling pinaigting ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Food Lane Program ng pamahalaan. Bahagi nito ang pagpapatupad ng Agri-Trucks Toll-Free Program o ang pagpapatupad ng living toll sa mga accredited agricultural transport vehicles. Layunin nito na mapababa ang gasto sa transportasyon at mapabilis ang distribution ng pagkain sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Pinalawak din ng Department of Agriculture ang programa sa pamamagitan ng mas mabilis at pinadaling proseso ng aplikasyon. Ang nasabing programa ng pamahalaan ay kasama sa mas kilalawak na uplift tulong sa agri-sector kung saan suportado nito ang mga magsasaka, mangingisda at food producers sa bansa. Tugon din ito sa programa ni Pangulong Marcos Jr. para sa sektor ng agrikultura. At bago po tayo magtapos, Pangulong Marcos Jr. at Punang Ginang Liza Araneta Marcos
nakiisa sa lahat ng Pilipinong Katoliko sa coronation rites ng Our Lady of the Rosary sa Manawag. Kahapon, April 22, ay tumungo sa Pangasinan ang Pangulo kasama ang First Lady upang makibahagi sa misa na dinaluhan ng mga deboto ng Our Lady of Manawag. Pinangunahan ng Pangulo ang invocation prayer sa coronation rites. Ayon sa Pangulo, hiling niyang lalo pang lumalim ang debosyon at pananalig ng mga Pilipino sa pamamagitan ng nasabing selebrasyon. Hawak naman ni Pangulo Marcos Jr. ang korona ng imahe bago ito binasbasan ni Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, para sa makasaysayang seremonya. Taong 1926 noong unang kinoronahan ang imahe ng Our Lady of Manawag. 100 taon ang nakalipas. Buhay na buhay pa rin sa puso at diwa ng mga Pilipino ang pananalig sa Panginoon sa tulong ng Inang Birhen. Kinilala ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga deboto sa lalawigan ng Pangasinan. Almighty and loving God, we offer you our praise and gratitude as we celebrate the centennial anniversary of the canonical coronation of Our Lady of the Rosary of Manawag. A century ago, she was canonically crowned in recognition of her unwavering maternal care and intercession, reminding us of her steadfast love and protection for all whom she calls and for all who call upon her. Through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manawag, the beloved protectress and patroness of the province of Pangasinan, may our lives be filled with your blessings, and may we always glorify you in our words and actions. We ask this in the name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa Bagong Pilipinas. Okay, hanggang dito naman po tayo mga minamahal kong kababayan. Ingat po kayo palagi. God bless.